Para maiba naman, samahan niyo ako ngayong araw na ito mamili ng mga kulang namin dito sa bahay. Tara! Hello mga mamshi sa Japan! Good morning! Sa mga hindi pa ho nakakakilala, ako nga po pala si Mami Roxanne, full housewife at may part-time job lang dito lang sa bahay. Bago nga pala ako pupunta sa supermarket ay dumaan muna ako dito sa Family Mart. Nagbayad kasi ako ng ilaw at tubig. Pagkatapos nun dumaan din nga pala ako dito sa Nishimatsuya. May bibilhin kasi ako para kay Bunso. Ang bilis talaga ng panahon at eto nga naglabasan na nga ang panglamig na damit. At eto nga bibili nga pala ako ng indoor shoes ni Bunso. Maliit na kasi yung indoor shoes niya sa school. Kaso nga lang walang size niya. Puro maliliit. Kala ko sana na plain lang yung bibilihin ko kasi mura lang. Kaso wala talaga akong choice kaya naman napabili na lang ako ng merong design. Medyo pricey lang nga siya pero ang dami ko namang nabili. Bumili na rin ako ng medyas at saka sapatos ni ate. Pati kay Bunso na rin. Tayo talagang mga nanay. At nung natapos na nga ako, dumiretso na nga ako dito sa Felna pero tumagal nga ako dun. At eto nga pagpasok ko ay bumungad naman sa akin itong saging. Kaya naman kumuha na ako ng dalawa. Sumunod naman ay kumuha naman ako ng salad, toge na paborito ni ate at daddy, vegetable mix. Mura lang kasi yan dito. Ginger na rin, lemon. At isa pang vegetable mix na pwedeng ihalo sa giniling. Patatas, hindi pwedeng mawala at kamatis. Medyo malutong dahil paborito ko yan. Lettuce. At kumuha na rin ako ng 2 kiwi na hindi mawawala para kay ate at Bunso. At kumuha na rin ako ng horenso or spinach kung tawagin. At kumuha na rin pala ako ng okra na paborito ni Daddy, char. Talong na pwedeng iihaw at itorta, sarap. At maliliit na mushroom para sa miso shiru. Syempre carrots, bacon and ham para sa agahan. Kimchi na pampahaba ng buhay. Syempre, yogurt na rin nila ate at Bunso at syempre ako rin meron. At kumuha na rin pala ako ng 2 udon dahil paborito ito ni ate. At syempre, sasabahan natin ng sabaw at etong kamaboko para sa udon. Kumuha na rin ako ng tofu pwede sa taho. Nakakamiss ang Pilipinas. Syempre, itong toyo parang ikaw lang. Syempre, oyster sauce at oil. At kumuha na rin pala ako ng furikake. Paborito kasing ilagay ito ni ate sa kanin. At eto rin, para sa madalian, lalagay mo lang ng mainit na tubig. At syempre, nori at saka yung mga stock ng mga bata. Kaunti lang naman ito. Gusto ko sana kumuha ng corned beef. Ay nako, napakamahal at itong spam nako. Kaya wag na lang. At kumuha na rin ako ng 2 pakete ng Napolitan para sa spaghetti at syempre hindi mawawala ang kape. Yakult na rin syempre. Ako lang ba yung ganito kapag pumupunta ako ng supermarket or nag-grocery ako, ang binibili ko talaga yung pinakamura. Hindi ko talaga tinitingnan kung ano yung brand or anong tatak niya. Basta, mura siya. Ang iniisip ko kasi na pare-parehas lang kasi silang lahat. Ang pagkakaiba lang nila yung gumawa at yung brand. Kasi kapag nagluluto naman ako, parang pare-parehas lang naman yung lasa katulad ng adobo. Mapamahal man yung gamit ko, parang ganun pa rin naman yung lasa. Kayo mga mamshi, ganun din ba kayo? Kaya naman kapag inuutusan ko yung asawa ko o kaya naman siya ay namimili, ay ganun na rin siya. Binibili na rin daw niya yung pinakamura. Tapos na nga pala ako mamili at nandito na nga pala ako sa cashier. Sa mga oras nga niyan ay iniisip ko na kung magkano yung babayaran ko. Sana walang itchimang or isang lapad. At eto nga, wala pa nga isang lapad yung binayaran ko. Kasi naman, puro mura lang yung kinukuha ko. O diba, may sukli pa ako? At naandito na nga pala ako sa bahay. Mamaya ay susunduin ko naman si Bunso. O siya, hanggang dito na lang. Salamat sa kwento sa pagsama ngayon. Share mo naman. Sa ating buhay, hindi lahat ng tao ay magugustuhan tayo. Kailangan lang natin piliin kung sino ang tama, akma at sureball sa atin. Mas matindi pa, kahit gaano ka pa maging mabuti sa isang tao, makagawa ka lang ng mali, sigurado yung 6 na kabutihang ginawa mo'y burado na. Kaya kapag trinabaho mo ang buhay na puno ng expectation ng iba, hindi ka talaga magiging masaya. Kapag pilit kang nabubuhay sa imahe ng iba, hindi mo talaga matatagpuan kung sino ka talaga. There will be time na matatagpuan mo kung ano talaga ang gusto mo. Hindi mo lang yan mapupulot sa kalsada habang naglalakad ka. Pagtanggap at pagkakilala sa sarili ay proseso at parang puzzle na unti-unti mong bubuuhin bago mo matanto na eto ka pala.
Gets mo ba? Oras na dumating na alam mo na kung saan ka pupunta, kung may advice na natutunan ko, piliin mo laging mabuti. Sa panahon natin ngayon, mas madali nang makahanap ng kaaway kesa humanap ng totoong kaibigan. Ang filter, hindi lang yan sa social media. Minsan talaga, hindi mo na talaga alam kung sino ang totoo sa mukhang totoo. Basta ang totoo, wag mo lang iwawala ang iyong sarili. Dahil pag nagpakatotoo ka, uunti ang tao sa paligid mo. At bago mo bilangan ang mga taong hindi ka gusto, bilangin mo rin ng 2 balik ang hindi ka iniwan. At tandaan mo, gumawa ka man ng mabuti at hindi, paligid mo'y laging merong masasabi. At kung ako sa'yo, piliin mo laging maging masaya, pero responsible. Tapos ang pangalan, dangal at estado mo, iangat mo ng matindi. Yun lang po, salamat!